Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na pagdating sa larangan ng siyensya at teknolohiya ay hindi napapahuli ang ating lahi o tayong mga Pilipino. At sa katunayan ay maraming mga Pilipino ang hinirang na national scientist ng ating bansa. At ito ang ilan sa kanila. Si Casimiro Villasin del Rosario. Siya ay hinirang na national scientist sa larangan ng physics, meteorology at astronomy. Ilan sa kanyang mga nagawa ay ang pagre-restore sa Philippine Observatory nang mapinsala ito ng digmaan. At nag-establish din siya ng maraming mga pag-aaral patungkol sa kalawakan at sa mga galaxies. Siya rin ay naging opisyal sa World Meteorological Organization at nagtatag ng Philippine Science High School. Isunod naman natin si Luz Oliveros Velardo. Siya naman ay pinarangalan bilang National Scientist noong 1987. Ito naman ay sa larangan ng chemistry. Siya ay naging direktor ng Natural Sciences Research Center sa Philippine Women's University at siya rin ay naging dean sa College of Pharmacy noong 1947. Siya ay nagsaliksik sa pag-extract ng mga essential oils at iba pang mga kemikal mula sa mga katutubong halaman sa ating bansa para magamit bilang gamot, pagkain, pabango at sa iba pang pwedeng paggamitan nito. Isa sa kanyang tuklas ay ang oleoresin na sinasabing isang motor fuel mula sa apitong. Siya ay tinanghal na American Association of University Women Fellow noong 1965 to 1966. Bukod dito ay nag-aral pa siya sa Stanford University. At sinasabing umabot ng 33 ang mga essential oils mula sa mga halaman sa ating bansa ang kanyang na-extract at napag-aralan na nakatulong sa maraming larangan lalo na sa kalusugan. Isunod naman natin si Eduardo Quisumbing. Siya naman ay ginawaran ng National Scientist Award noong 1980 para naman sa larangan ng plant taxonomy at systematics and morphology. Mula 1920 hanggang 1926 ay naging bahagi siya ng College of Agriculture sa University of the Philippines. 1928 nang ma-appoint bilang systematic botanist at 1934 nang maging acting chief sa Natural Museum Division of Bureau of Science at kalaunay naging direktor sa National Museum. Si Quisumbing ay sumulat ng maraming mga babasahin sa larangan ng taxonomy at morphology na karamihan ay patungkol sa orchids at mga medicinal plants sa ating bansa. Siya ay pinarangalan ng Distinguished Service Star dahil sa kontribusyon niya nga sa botany at ng Diploma of Merit on Orchidology at Fellow Gold Medal ng Malaysian Orchid Society at napakarami pang ibang mga parangal. Ito namang si Alfredo Lagmay ay pinarangalan naman bilang National Scientist sa larangan naman ng Psychology dahil sa kanyang pag-aaral sa experimental analysis of behavior at behavior modification, relaxation at iba pang may kinalaman sa hypnosis. Siya naman ay pinarangalan ng professorial chair sa larangan ng psychology sa Psychology University of the Philippines. At itong si Hilario D.G. Lara. Siya naman ay pinarangalan ng National Scientist Award noong 1985 sa larangan naman ng public health, kung saan iginugol niya ang kanyang buhay para pag-aralan ng pagkalat ng cholera, typhoid fever, dysentery, measles at diphtheria. At ang ginawa niyang pag-aaral ay nagresulta para maiwasan ang pagdami ng sakit sa ating bansa. Itinatag din niya ang Institute of Public Health sa University of the Philippines at bumuo ng mga community health demonstration centers sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Alam mo ba ng Heritage Library o ang UST Heritage Library ay ang kinalalagyan ng mga pinakamatatandang libro sa ating bansa? Ang library ito ay mayroong koleksyon sa kanilang archive ng mahigit 30,000 na mga matatandang aklat
na sinasabing mula 15th century hanggang 19th century. Karamihan sa mga libro dito ay talagang pag-aari na ng University of Santo Tomas. Ito'y mula pa nang maitayo ang paaralan noong 1611. Ilan naman sa mga librong nandito ay ang La Guerra Judaica. Ito ang sinasabing pinakamatandang libro sa koleksyon na mula pa noong 1492. Ang aklat na ito ay naglalaman ng Jewish-Roman War noong 1st century. Narito rin sa library ito ang unang edisyon ng naimprentang Noli Me Tangere at ng El Filibusterismo nitong si Jose Rizal. At ang mga nobelang ito ay mayroon mismong pirma nitong si Pepe. Narito rin ang pinakamaliit na libro sa kanilang koleksyon na sinasabing mula pa noong 1890 at ang medicinal book na naipublish naman noong 1831 na may pangalang Ang Mahusay na Paraan ng Paggamot sa May Sakit. At bukod sa mga librong ito ay narito rin ang ilang mga grado nitong si Dr. Jose Rizal nung nag-aral nga siya sa University of Santo Tomas. Ayon naman sa pag-aaral, sinasabing milyon-milyon o halos bilyon na ang halaga ng mga librong ito na masabing isang kayamanan na rin. At dahil nga sa napakamahal ng mga librong ito, ay hindi rin ganong kadali ang pag-maintenance. Dahil nangangailangan din ito ng malaking pondo nang sa ganon ay tuluyan itong maingatan. Alam mo ba na ang lungsod ng Vigan na kabisera ng Ilocos Sur ay napabilang sa talaan ng UNESCO World Heritage Site noong 1999? Ito ay dahil isa raw itong halimbawa ng mga sinaunang bayang kolonyal na itinatag ng mga Kastila sa Asya. Sinasabi rin ang disenyo ng arkitektura nito ay walang katulad sa alinmang bayan sa silangan at sa timog silangang Asya. At mailalarawan daw ito bilang pagkasanib ng mga elementong pangkultura mula sa mga bayan sa Asya at sa Europa. Isa ito sa pinakamatandang bayan sa Pilipinas. Ang lungsod ng Vigan ay naitatag noong 1572 ng Kastilang si Juan de Salcedo bilang isang sentro ng kalakalan sa rehiyong Ilocos. Naging lunsaran din ito ng kalakalang galyon sa pagitan ng Acapulco at Maynila. Bukod naman sa kalakalan ng mga produkto, ay nagsilbing daluyan din ito ng palitan ng mga tao at kultura ng iba't ibang bansa. Tinawag pa nga ito ni Juan de Salcedo na Villa Fernandina. Ito'y bilang parangal sa unang anak na lalaki ni Haring Felipe II ng Espanya. Ang Vigan ay siya ring matandang kabisera ng buong Ilocos noong hindi pa ito nahahati sa dalawang lalawigan. Samantala ang salitang Vigan ay sinasabing nagmula sa kabigaan o lugar na maraming tanim na bigaa sa itong uri ng bungang ugat na gaya ng gabi. At ang mga matatandang bahay na bato at kalsada ng lungsod ng Vigan ay nahahawig naman sa mga makikita sa Intramuros sa Maynila. Dahil dito, ang Vigan ay tinatagurian pa ngang Intramuros sa Hilaga. At dinarayo rin sa Vigan ang matandang katedral na may mga malalaking imahin ng mga istasyon ng krus na nililok ng kamay. At gayon din ang napakalaking burnay at hinabing telang Ilocano. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.